Sa mismong araw na pumasok si Maya Cruz bilang yaya sa mansyon ng Devilla, sinimulan na rin ang tahimik niyang pakikipaglaban upang iligtas ang dalawang batang inaabuso sa likod ng marangyang mga pader. Habang pilit siyang sinisisi ng malupit na si Isabela upang itago ang isang madilim na lihim, isang natatagong ebidensya ang unti-unting magwawasak sa perpektong maskara ng kasamaan. Ngunit magagawa kaya ng isang simpleng yaya na ipagtanggol ang mga batang walang kalaban-laban at ibunyag ang katotohanang kayang magpabagsak sa isang buong pamilya? Ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng Forbes Park ay dahan-dahang bumukas, parang isang malaking bibig na handang lumamon sa maliit na taxi na sinasakyan ni Maya Cruz. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan sa loob ng eksklusibong subdibisyon ay tila isang metro papalayo sa mundong kanyang kinalakihan. Ang mga bahay dito ay hindi basta bahay. Mga mansyon ng mga ito, napapaligiran ng matataas na pader at luntiang mga halamanan na mas malawak pa sa pinagsamang 3 basketball court. Huminto ang taxi sa harap ng isang tarangkahang kulay itim na may gintong detalye. Numero 28. Ito na yon. Ang mansyon ng mga Devilla. Huminga ng malalim si Maya. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang strap ng kanyang luma ngunit malinis na bag. Ito na ang simula ng bago niyang buhay para sa pamilya niya sa probinsya, para sa kinabukasan ng mga kapatid niya. Dito na po, ma'am, sabi ng driver. Pagkababa niya, halos mapanganga siya sa laki ng bahay. 3 palapag ito, gawa sa salamin at puting bato, at may modernong disenyo na parang kinuha mula sa isang mamahaling magasin. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may isang bagay na kakaiba, isang katahimikan, isang nakabibinging katahimikan na nagpaparamdam ng kalungkutan. Isang unipormadong gwardiya ang nagbukas ng maliit na pinto sa gilid ng gate. Matapos kumpirmahin ang kanyang pangalan, sinamahan siya nito papasok sa malawak na hardin. Ang bawat hakbang niya sa makinis na daanan na bato ay umalingaw-ngaw. Sa mismong tarangkahan ng mansyon, isang babaeng may edad na, nakasuot ng maayos na uniforme ng isang mayordoma, ang naghihintay sa kanya. Ngumiti ito ng bahagya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Ikaw si Maya Cruz? Tanong nito sa formal na tono. Opo, magandang umaga po. Magalang na sagot ni Maya. Ako si Lydia, ang head housekeeper dito. Halika, sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ni Senyora Isabela. Ang loob ng bahay ay mas nakamamangha pa kaysa sa labas. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang at ang isang dambuhalang chandelier na gawa sa libo-libong kristal ay nakabitin mula sa mataas na kisame. Ang mga kasangkapan ay mukhang mamahalin at elegante. Ngunit walang personal na gamit na makikita. Walang mga litrato, walang mga palamuti na nagpapakita ng init ng isang tahanan. Malamig. Ang lahat ay perpekto at malamig. Dinala siya ni Manang Lydia sa isang malawak na sala kung saan may 2 bata na tahimik na nakaupo sa isang mahabang sofa. Isang babae, marahil nasa 7 o 8 taong gulang, at isang lalaki na mukhang nasa 5. Sofia, Andres, ito ang bago ninyong yaya, si Yaya Maya, pagpapakilala ni Manang Lydia. Hindi kumibo ang 2 bata. Nakatingin lang sila kay Maya na may mga matang walang kabuhay-buhay. Ang batang babae, si Sofia, ay may hawak na manika, ngunit hindi ito nilalaro. Ang maliit na lalaki, si Andres, ay agad na nagtago sa likod ng kanyang ate. Naramdaman ni Maya ang isang kirot sa kanyang dibdib. Nakita niya sa mga mata nila ang isang lungkot na hindi nababagay sa kanilang edad. Lumuhod si Maya para maging kapantay nila. Ngumiti siya, ang pinakamatamis na ngiting kaya niyang ibigay. Hello, Sofia. Hello, Andres. Ako si Yaya Maya. Sana maging magkaibigan tayo. Sabi niya sa malambing na boses. Tiningnan lang siya ni Sofia bago muling ibinaling ang tingin sa kawalan.
Welcome to our humble home. Isang boses na parang musika ang pumuno sa silid. Mula sa engrandeng hagdanan, isang babae ang pababa. Napakaganda niya, matangkad, balingkinitan, may perpektong kutis at nakasuot ng isang simpleng puting bestida na mukhang mas mahal pa sa kabuang laman ng aparador ni Maya. Ang buhok niya ay nakapusod ng perpekto at ang kanyang ngiti ay nakakasilaw. Ikaw na siguro si Maya, sabi nito habang papalapit. I'm Isabella Gonzalez, Rafael's fiancé and the future lady of this house. Magandang umaga po, Senyora Isabella, sabi ni Maya, bahagyang yumuko. Oh please, just Isabella, sabi nito. Tumatawa ng mahina. Lumapit siya sa mga bata at niyakap ang mga ito. How are my babies? Did you miss Tita Isabella? Naramdaman ni Maya ang paninigas ng katawan ng dalawang bata sa yakap ni Isabella. Ngumiti sila, ngunit parang pilit. Isang ngiting sanay na sanay ng gawin. Humarap si Isabella kay Maya. Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. I trust you'll take good care of them. They are my world. Ang kailangan lang nila ay disiplina at pagmamahal. Makakaasa po kayo, ma'am. Mabilis na sagot ni Maya. Good. Naglakad si Isabella palapit kay Maya at sa isang saglit, nang walang nakatingin na iba kundi silang dalawa, nakita ni Maya ang pagbabago sa mga mata nito. Ang nangiti ay naroon pa rin sa kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng marmol na sahig. Isang tingin na puno ng pagbabanta. Dumaan si Isabella sa tabi niya at bumulong, sapat lang para marinig niya. Dito sa bahay na to, gawin mo lang ang trabaho mo, wala nang iba pa. Maliwanag? Bago pa man makasagot si Maya, muling bumalik ang matamis ng ngiti sa mukha ni Isabella habang humaharap sa mayordoma. Lydia, please show Maya her quarters and explain her duties. At tulad ng isang aparisyon, naglakad na ito paalis. Iniwan si Maya na may kakaibang kaba sa dibdib. Ang ganda ni Isabella ay parang isang bulaklak na may tinik. Isang magandang bulaklak na nakakalinlang. Ang mga sumunod na oras ay ginugol ni Maya sa pag-aayos ng kanyang maliit na silid at pakikinig sa mahabang listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin mula kay Manang Lydia. Pagsapit ng gabi, pagod na pagod siya, ngunit hindi siya makatulog. Ang mga mata ng dalawang bata at ang malamig na tingin ni Isabella ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang bumangon para tingnan ang mga bata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ng mga ito. Nakita niya si Sofia at Andres na mahimbing na natutulog sa kani-kanilang kama. Kinumutan niya sila ng maayos. Napansin niyang may bakas ng luha sa pisngi ni Sofia. Hahalikan na sana niya ito sa noo nang bigla itong gumalaw at bumulong habang natutulog. Mami, isang salitang puno ng pangungulila. Naramdaman ni Maya ang pagkirot ng kanyang puso para sa bata. Ngunit may kasunod pa itong ibinulong, isang pangalan na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ang boses ng bata ay hindi na puno ng pangungulila, kundi puno ng takot. Tita Isabella. Ang mga salitang binitawan ni Sofia sa gitna ng kanyang panaginip ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Maya buong magdamag. Hindi yun pangungulila, iyon ay takot. At ang takot na iyon ay may pangalan, Tita Isabella. Kinabukasan, dala ni Maya ang isang bagong determinasyon. Hindi na lamang siya isang yaya na naghahanap buhay. Siya ay isang tagapagtanggol. Kailangan niyang basagin ang pader ng kalungkutan na nakapalibot sa mga bata. Kailangan niyang alamin kung ano ang lihim na nagkukubli sa likod ng mga pintong laging sarado sa mansyon ng mga De Villa. Sinimulan niya ang araw sa pamamagitan ng paghahanda ng paboritong almusal ng mga bata, base sa impormasyong nakuha niya mula kay Manang Lydia. Ngunit gaya ng dati, kaunti lang ang kanilang kinain
Ang mga mata ay nakatutok sa kanilang plato. Sofia, Andres, malamig na tawag ni Maya. Alam niyo ba, ang ganda-ganda ng hardin ninyo. Puno ng mga bulaklak at paru-paro. Gusto niyo bang doon tayo maglaro mamaya? Nagkatinginan ang magkapatid. Si Andres ay nagpakita ng bahagyang interes, ngunit umiling si Sofia. Bawal po, mahinang sabi nito. Madumi doon. Madumi? Nagtatakang tanong ni Maya. Pero malinis naman sino ang nagsabi sa inyo niyan? Hindi sumagot si Sofia. Muli itong yumuko at ipinagpatuloy ang pagtusok-tusok sa kanyang pagkain. Hindi nagpatalo si Maya. Pagkatapos ng kanilang paliligo, sa halip na ihatid sila sa malaking playroom na puno ng mamahaling laruan na hindi naman nila ginagalaw, inilabas niya ang isang malaking kumot at isang basket. Surprise! Masayang sabi niya, magpipiknik tayo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang kislap sa mga mata ni Andres. Hinila nito ang kamay ng kanyang ate, na kahit nag-aalinlangan ay nagpahila na rin. Sa malawak na damuhan sa ilalim ng isang mayabong na puno, inilatag ni Maya ang kanilang munting salo-salo. May sandwich, prutas at juice. Malayo sa formalidad ng hapagkainan sa loob ng mansyon, tahimik pa rin sila sa simula, ngunit hindi sila tinigilan ni Maya. Nagkwento siya tungkol sa buhay niya sa probinsya, sa mga larong habulan at taguan sa ilalim ng buwan. Maya-maya, kumuha siya ng isang maliit na bola mula sa basket. Sino ang gustong maglaro? Itinapon niya ito ng mahina kay Andres. Nag-aalangan man, sinalo ito ng bata. Ngumiti si Maya at pumalakpak. Wow, ang galing! Sige, ibato mo pabalik kay Yaya. At doon nagsimula ang isang laro na unti-unting nagpatunaw sa yelo sa pagitan nila. Sa bawat hagis at tawa ni Maya, unti-unting sumasabay si Andres. Nang minsang sinubukan ni Maya na saluhin ang bola, pero nadulas siya sa damuhan, isang tunog ang narinig niya na halos ikaluhan niya sa tuwa. Isang malutong na halakhak. Ang unang halakhak ni Andres na narinig niya. Napatingin siya kay Sofia. Nakangiti ito. Isang maliit, totoong nangiti habang pinapanood ang kanyang kapatid na sa wakas ay nagiging bata muli. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Maya ng tagumpay. Ito ang simula. Ngunit ang sandali ng kaligayahan ay biglang naputol. Sa kanyang paglingon sa bintana ng mansyon, sa ikalawang palapag, natanaw niya ang isang anino. Nakatayo roon si Isabela, nakaputing bestida, pinapanood sila. Hindi makita ni Maya ang ekspresyon nito mula sa malayo, ngunit naramdaman niya ang lamig ng titig nito. Isang titig na hindi natutuwa sa kanyang nakikita. Paggurap niya, wala na ito. Pagsapit ng hapon, habang pinapatulog niya ang mga bata para sa kanilang siesta, napansin ni Maya ang isang bagay sa ilalim ng kama ni Sofia. Isang maliit na kahon ng sapatos. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Ang laman nito ay mga pira-pirasong papel, mga drawing. Ngunit lahat ay punit. Pinagdikit-dikit niya ang mga ito. Isang pamilya, isang tatay, isang nanay, at 2 bata. Ngunit ang mukha ng isang babae sa isang drawing ay kinulayan ng itim na Crayola. Isang babaeng may mahabang buhok na tila isang halimaw. Sa ilalim ng kahon, may isa pang bagay. Isang piraso ng basag na picture frame. Maingat niya itong kinuha. Ito ay ang sulok ng isang litrato. Nakita niya ang isang pamilyang masaya. Si Mr. Rafael, isang magandang babae na kamukha ni Sofia. At ang 2 bata, nung mas maliliit pa sila. Ang pamilya de Villa, noong buo pa sila. Bakit ito basag? At bakit ito nakatago? Anong ginagawa mo? Halos mabitawan ni Maya ang hawak niya sa gulat. Nakatayo sa pintuan si Isabela, nakapameywang. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa piraso ng litrato sa kanyang kamay. Senyora Isabela, nag-aayos lang po ako ng silid. Nanginginig na, sabi ni Maya. Lumapit si Isabela. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kinuha nito ang piraso ng litrato mula sa kanyang kamay.
Saan mo ito nakuha? Sa ilalim po ng kama ni Sofia, kasama po ng mga punit na drawing. Tiningnan ni Isabela ang litrato at isang bahid ng galit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng isang mapagkunwaring pag-aalala. Bumuntong hininga ito. Maya, I know you mean well, sabi nito sa malumanay, ngunit may diing tono. Pero ang pagbabalik sa nakaraan ay hindi makakatulong sa mga bata. They need to move on. Ang pagpapakita mo ng mga ganitong bagay ay lalo lang silang sinasaktan. Pero ma'am, hindi ko po ito ipinakita. Mas mabuti kung itutuon mo na lang ang atensyon mo sa mga tungkulin mo. Putol ni Isabela sa kanya. Ako na ang bahala sa emosyonal na kapakanan ng mga bata. After all, I will be their mother. I know what's best for them. Walang nagawa si Maya kundi tumango at yumuko. Itinapon ni Isabela ang piraso ng litrato sa basurahan. Linisin mo to. Utos nito bago tumalikod at umalis. Naiwan si Maya na nanginginig sa pinaghalong galit at pag-aalala. Kinagabihan, hindi mapakali si Sofia. Iyak ito ng yak, ngunit hindi nito masabi kung bakit. Alam ni Maya na epekto ito ng pagkakalkal niya sa mga gamit nito. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Shh! Tahan na, Sofia. Nandito lang si Yaya. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok nito. Hindi kita iiwan. Sa gitna ng pag-alo niya sa bata, bumukas ang pinto. Si Rafael de Villa, mukhang kararating lang mula sa opisina, bakas ang pagod sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang eksena sa harap niya, si Maya na yakap-yakap ang kanyang umiiyak na anak, isang kakaibang emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang emosyon ng ginhawa. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses ay malumanay. Sir Rafael, masama lang po ang pakiramdam ni Sofia, sagot ni Maya. Lalapit na sana si Rafael nang isang boses ang muling pumutol sa sandali. Hey nako, Rafael, andyan ka na pala. Si Isabela, lumitaw sa likod niya, may dalang isang baso ng tubig. Ngumiti ito ng matamis. Isang ngiti na puno ng kahulugan. Tumingin siya sa umiiyak na si Sofia, pagkatapos ay kay Maya at saka kay Rafael. An, tingnan mo, sabi niya sa isang tonong parang nag-aalala. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Itong bagong Yaya, parang masyadong malapit sa mga bata. Ayan tuloy, nagiging iyakin at palaasa. Ang mga salita ni Isabela ay parang lason na kumalat sa hangin. Sinisira ang munting kapayapaan na sinisikap itayo ni Maya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo siyang naging determinado. Nakita niya ang epekto ng kanyang pagmamahal sa mga bata, lalo na kay Andres, na ngayon ay mas madalas nang ngumingiti at naglalaro. Hindi niya hahayaang sirain ito ng kahit sino. Isang hapon, habang abala sa isang mahalagang business call si Rafael at may social event na pinuntahan si Isabela, naisipan ni Maya na gawing mas masaya ang merienda ng mga bata. Naghanda siya ng cookies at makukulay na fruit juice sa hardin. Yaya Maya, look! I'm a giant! Sigaw ni Andres habang tumatakbo pa ikot-ikot. Ang mga braso ay nakaunat na parang pakpak ng eroplano. Ang tawa nito ay musika sa pandinig ni Maya. Maging si Sofia ay napapangiti na rin habang pinapanood ang kapatid. Sa sobrang katuwaan ni Andres, sa kanyang pag-ikot ay hindi niya napansin ang mesang kinalalagyan ng mga inumin. Aksidente niyang natabig ito. Ang baso ng kulay ube na grape juice ay tumilapon at tumama mismo sa paanan ng isang taong kararating lang. Napatigil ang lahat. Nakatayo roon si Isabela, suot ang isang napakagandang puting-puting bestida. Ang laylayan ng damit niya ngayon ay may malaking mantsa ng kulay ube. Naging yelo ang dugo ni Maya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Isabela. Sa isang iglap, nawala ang matamis ng ngiti at napalitan ito ng isang ekspresyon ng purong galit. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito at napalitan ng isang pilit ng ngiti nang makita niyang nakatingin ang hardinero mula sa di kalayuan. Oh, sweetie, it's okay.
Aksidente lang, sabi ni Isabela sa isang boses na pinipilit maging malambing, ngunit may panginginig sa galit. Sorry po, Tita Isabela, sabi ni Andres. Ang mukha ay namumutla sa takot. Muli siyang naging ang batang duwag na unang nakilala ni Maya. Halika dito, baby, sabi ni Isabela. Hinawakan nito ang braso ni Andres. Ang pagkakahawak niya ay mukhang malumanay, ngunit nakita ni Maya ang paghigpit nito. Let's play a little game. Magtatago ako at hahanapin mo ako. Pero para mas exciting, ikaw muna ang magtatago. Doon ka sa loob ng maliit na bahay sa dulo ng hardin. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita nahahanap, okay? Ang tinutukoy niyang maliit na bahay ay ang lumang bodega ng mga gamit sa hardin. Madilim iyon at puno ng alikabok. Opo, nanginginig na sagot ng bata. Hinila ni Isabela si Andres palayo. Manang, pakisabi sa labandera, may ipapalinis akong damit. Sabi nito sa isang katulong na dumaan, sapat na malakas para marinig ng lahat. Itong si Andres, ang kulit, gusto raw maglaro ng taguan. Ngunit alam ni Maya, hindi iyon laro, iyon ay parusa. Dumaan ang 10 minuto, 15 minuto, walang bumabalik na Isabela. Nagsimula ng mag-alala si Maya. Nilapitan niya si Sofia na tahimik na nakaupo sa isang tabi. Sofia, laging ganyan ba maglaro si Tita Isabela? Umiling ang bata. Ang mga mata ay puno ng takot. Hindi na nagdalawang isip pa si Maya. Iniwan niya si Sofia sa pangangalaga ng isang katulong at patakbong tinungo ang bodega sa dulo ng hardin. Nakasara ang pinto. Kinatok niya ito. Andres, andyan ka ba? Walang sagot. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Nakakandado mula sa labas. Isang simpleng trangka lang, ngunit sapat na para hindi makalabas ang isang maliit na bata. Nanginginig ang kamay ni Maya habang inaalis ang trangka. Sa kanyang pagtulak sa pinto, bumungad sa kanya ang kadiliman at amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy. At doon, sa isang sulok, nakita niya si Andres. Nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig at umiiyak ng walang tunog. Andres! Tumakbo si Maya at niyakap ang bata. Malamig ang balat nito at basang-basa ng pawis. Shhh! Tahan na. Nandito na si Yaya. Ligtas ka na. Binuhat niya ang bata palabas sa liwanag. Doon niya nakita ang takot sa mga mata nito. Isang takot na hindi na niya kayang palampasin. Dala-dala si Andres. Sinalubong niya si Isabela na pababa ng hagdanan, bihis na bihis sa ibang damit na para bang walang nangyari. Senyora Isabela, sabi ni Maya, ang boses ay matatag sa kabila ng nanginginig niyang kalamnan. Bakit po ninyo ikinulong si Andres sa bodega? Huminto si Isabela sa paglalakad. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa bata, at ngumiti. Isang nangiting nakakakilabot. Anong sinasabi mo? Naglalaro lang kami. Hindi po ito laro, giit ni Maya. Nakita ko po ang takot sa mga mata niya. Paano niyo po nagawa ito sa isang bata? Ang nangiti sa labi ni Isabela ay tuluyang naglaho. Ang maskara ay tuluyan nang nalaglag. Humarap sa kanya ang isang demonyo. Naglakad ito palapit hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Ang boses nito ay mahina. Ngunit bawat salita ay parang patalim. Makinig ka sa akin, hampas lupa, bulong nito. Isa ka lang katulong, Alila. Ako ang magiging asawa ni Rafael. Ako ang magiging ina ng mga batang ito. Ako ang magiging reyna ng pamamahay na ito. Hinawakan nito ang baba ni Maya at itinaas ito ng marahas. Subukan mong magsumbong. Subukan mong magsalita ng kahit isang salita tungkol dito. Sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang mawawala ng trabaho. Sisirain ko ang buhay mo. Uutang na loob sa akin maging ang pamilya mo sa probinsya na sana hindi na lang sila isinilang. Naiintindihan mo ba? Binitawan siya nito ng marahas. Si Maya ay napaurong. Yakap-yakap pa rin si Andres
na lalong humigpit ang kapit sa kanya. Ang takot at galit ay naguunahan sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nasukol siya. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Isabela. Tiningnan niya ang screen at muling ngumiti. Ang matamis at mapagkunwaring ngiti na pamilyar na kay Maya. "Hello, darling," sabi nito sa telepono. Ang boses ay malambing na parang pulot. "Yes, of course. Everything's fine here. The kids? Oh, they adore me as always. Kakatapos lang naming maglaro. We were having so much fun." Nakatayo lang doon si Maya. Hawak ang batang nanginginig pa rin sa takot. Nakatingin siya sa babaeng may dalawang mukha. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang kawalan ng pag-asa. 11:11 na ng gabi nang patayin ni Rafael de Villa ang ilaw sa kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng De Villa Tower. Sa labas ng dambuhalang salamin na bintana, ang Makati ay tila isang dagat ng mga bituin, kumikinang sa yaman at kapangyarihan. Ito ang mundong kinalakihan niya, ang mundong pinaghaharian niya. Ngunit sa loob ng 4 na sulok ng silid na iyon, ang tanging hari ay ang katahimikan. Napabuntong hininga siya habang minamasahe ang kanyang sentido. Isa na namang araw na lumipas, isa na namang milyong-pisong kontrata ang napirmahan. Pero ang bigat sa dibdib niya ay hindi nababawasan. 3 taon. 3 taon na simula nang mawala si Clarissa. At sa loob ng panahong iyon, pakiramdam ni Rafael ay unti-unti na rin siyang naglalaho. Ang natitira na lang ay ang CEO, ang business tycoon. Pero ang ama, hindi niya sigurado kung kilala pa siya ng mga anak niya. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ng driver, pero nakita niya ang isang missed call at voicemail mula kay Manang Lydia kaninang hapon. Bihirang tumawag ang matanda, maliban na lang kung emergency. Agad na kumabog ang dibdib niya. May nangyari ba? Nagkasakit ba si Sofia? Nagwala ba si Andres? Pinindot niya ang voicemail. Ang boses ni Manang Lydia ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa tuwa. "Sir Rafael, pasensya na po sa abala. Gusto ko lang po sanang ibalita. Sir, narinig ko pong tumawa si Andres kanina sa hardin. Malakas na tawa, sir. At si Sofia po, kumain ng marami ngayong gabi. Ang bagong yaya po, si Maya. Mukhang hiyang na hiyang sila sa kanya." Natigilan si Rafael sa gitna ng madilim na opisina. Tumawa si Andres, ang anak niyang hindi na nagsasalita sa harap ng ibang tao, ang anak niyang laging nagtatago sa ilalim ng mesa. Dahil sa hindi maipaliwanag na kuryosidad, binuksan niyang muli ang kanyang laptop. Nag-log-in siya sa security system ng mansyon. Alam niyang invasion of privacy ito kung tutuusin, pero siya ang ama. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman kung totoo ang sinabi ni Manang. Hinanap niya ang recording sa hardin kaninang hapon. Doon, sa screen ng kanyang laptop, napanood niya ang isang himala. Nakita niya si Maya, nakaupo sa damuhan, hindi alintana, kung madumihan ang uniforme nito. Nakita niya ang paghagis nito ng bola, ang pagpapatawa nito, ang pagiging higante ni Andres. At kahit walang audio ang CCTV sa anggulong iyon, kitang-kita niya ang pag-alog ng balikat ni Andres sa pagtawa. Kitang-kita niya ang nangiti ni Sofia na nakaupo sa ilalim ng puno. Napahawak si Rafael sa screen, tila gustong hawakan ang mga anak na matagal na niyang hindi nayayakap ng ganoon kahigpit. "Clarissa," bulong niya. "Nakikita mo ba ito?" Ipinagpatuloy niya ang panunood. Nakita niya ang pagdating ni Isabela. Nakita niya ang insidente ng pagkatapon ng juice. Napakunot ang noo ni Rafael. Nakita niya ang mabilis na paghila ni Isabela kay Andres palayo, papunta sa direksyon ng bodega na hindi abot ng kamera. Nakaramdam siya ng kaunting kirot. Masyado bang mahigpit si Isabela? Ilang minuto ring nawala ang mga ito bago lumabas si Maya na buhat-buhat si Andres na tila takot na takot. Tiningnan ni Rafael ang oras sa video. Siguro ay pinagalitan lang ni Isabela ang bata. Disiplina.
Iyon ang laging sinasabi ni Isabela. Kailangan nila ng disiplina, Rafael, para lumaking matatag. Pilit na kinumbinsi ni Rafael ang sarili na tama ang nobya. Si Isabela ang tumatayong ina nila ngayon. Alam nito ang ginagawa nito. Pero ang imahe ni Maya, na yakap-yakap si Andres na parang sarili nitong anak, na parang handang makipag-away sa mundo para protektahan ito, ay tumatak sa isipan ni Rafael. Isinarado niya ang laptop at nagmadaling umuwi. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng karaniwang katahimikan. Tulog na ang lahat. Umakyat siya sa itaas. Ang mga paa ay kusa siyang dinala, hindi sa kanyang kwarto, kundi sa kwarto ng mga bata. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto. Ang silid ay naiilawan lamang ng maliit na lampshade sa sulok. Ang amoy ng baby powder at lavender ay pumuno sa kanyang ilong. Amoy ng kawalang malay. Lumapit siya sa kama. Si Andres ay mahimbing na natutulog. Yakap ang isang teddy bear na matagal na niyang hindi pinapansin. Si Sofia naman ay payapang natutulog, walang bakas ng bangungot na madalas gumambala sa kanya. At doon, sa pagitan ng dalawang kama, nakita niya si Maya. Nakatulog ito habang nakaupo sa isang mababang upuan. May hawak na libro sa kanyang kandungan. Ang prinsipeng ayaw maligo. Ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kama ni Sofia, sa isang posisyong siguradong magbibigay sa kanya ng sakit ng leeg paggising. Ang kamay nito ay nakapatong ng marahan sa ibabaw ng kumot ni Sofia, tila isang pangako ng proteksyon kahit sa pagtulog. Tinitigan siya ni Rafael. Payak lang si Maya, walang kolorete sa mukha, nakapusod lang ang buhok at suot ang simpleng uniforme. Malayo sa sopistikadong ganda ni Isabela. Pero sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, parang si Maya ang pinakamagandang babaeng nakita niya. May kung anong init ang kumawala sa puso ni Rafael, isang pakiramdam na akala niya ay namatay na kasama ng kanyang asawa. Kilig? Hindi. Pasasalamat? Higit pa doon. Ito ay ang pakiramdam ng pag-asa. Ang pakiramdam na hindi pa huli ang lahat para maging buo ulit ang pamilyang ito. Dahan-dahan, para hindi makalikha ng ingay, kumuha si Rafael ng isang ekstrang kumot mula sa kabinet. Lumapit siya kay Maya. Napakabani ng mukha nito habang natutulog. Mukhang pagod, pero payapa. Maingat niyang ipinatong ang kumot sa balikat ni Maya. Sa pag-aayos niya ng kumot, aksidenteng dumampi ang kanyang mga daliri sa pisngi ng dalaga. Napahinto si Rafael. Ang balat nito ay malambot at mainit. Kusa siyang napahugot ng hininga. Nanatili ang kamay niya doon ng ilang segundo. Tila ba may sariling isip, nagnanais na maramdaman ang init ng isang taong tunay na nagmamahal. Biglang gumalaw si Maya nang bahagya sa kanyang pagtulog. Bumulong ng, "Opo, kakain na." Napangiti si Rafael ng tipid. Aalisin na sana niya ang kanyang kamay nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. "Rafael?" Mabilis pa sa 4:00 na iniatras ni Rafael ang kanyang kamay at lumingon. Nakatayo sa pintuan si Isabela. Nakasuot ito ng itim na silk nightgown, ang buhok ay nakalugay. Ang gulat sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng isang ekspresyon na hindi matukoy ni Rafael. Selos? Galit? Pero bago pa man makapagsalita si Rafael, mabilis na nabawi ni Isabela ang kanyang composure. Lumapit ito. Ang mga takong ng tsinelas ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig. Sapat para magising si Maya. Napabalikwa si Maya, gulat na gulat, at halos mahulog ang libro mula sa kanyang kandungan. Ang kumot na inilagay ni Rafael ay nahulog sa sahig. "Sa Sir Rafael! Ma'am Isabela!" Nautal na, sabi ni Maya. Agad na tumayo at inayos ang sarili. "Pasensya na po. Nakatulog po ako." Tinitigan ni Isabela si Maya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumingin sa kumot na nasa sahig at huli kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay naniningkit.
Mukhang masyado kang komportable sa trabaho mo, Maya. Malamig na sabi ni Isabela. Pagkatapos ay humarap siya kay Rafael, kumapit sa braso nito, at ngumiti ng matamis. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Darling, kanina pa kita hinihintay sa kwarto. Let's go. I think Maya knows her place. Right, Maya? Naintindihan ni Rafael ang tensyon, pero hindi niya maipaliwanag kung bakit. Tumango na lang siya kay Maya, isang tango ng pasasalamat na hindi niya masabi sa salita dahil sa presensya ni Isabela at nagpahila palabas ng silid. Naiwan si Maya na nakatayo. Ang puso ay kumakabog habang pinupulot ang kumot na may amoy ng mamahaling pabango ni Rafael. Kinabukasan, nagising si Maya na may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa alaalang tila panaginip. Ang init ng kumot na bumalot sa kanya at ang amoy ng mamahaling pabango na pamilyar kay Rafael. Totoo ba yon? O imahinasyon lang niya dahil sa sobrang antok? Ngunit pagbaba niya sa kusina, ang kakaibang hangin sa mansyon ay agad na sumampal sa kanya. Tahimik ang mga kasambahay. Kapag dumadaan siya, tumitigil sila sa pag-uusap at iiwas ng tingin. Maging si Manang Lydia, na kadalasan ay binabati siya ng mainit na ngiti, ay tila abala at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Manang, may problema po ba? Tanong ni Maya habang nagtitimpla ng gatas para sa mga bata. Bumuntong hininga ang matanda at lumapit ng bahagya. Bumulong. Mag-ingat ka, Maya. Mainit ang ulo ni Senyora Isabela. May mga sinabi siya kanina sa ibang mga katulong tungkol sa'yo. Tungkol sa akin? Ano pong ginawa ko? Basta, mag-ingat ka. Iba magalit ang mga Gonzales. Bago pa man makapagtanong ulit si Maya, narinig niya ang matinis na boses ni Isabela mula sa dining area. Maya, where are the kids? Bakit ang tagal ng breakfast? Nagmamadaling dinala ni Maya ang tray ng pagkain. Sa hapagkainan, nakaupo si Rafael na nagbabasa ng dyaryo, si Isabela na mukhang perpekto sa kanyang silk robe, at ang dalawang bata na tahimik na nakayuko. Good morning po, sir, ma'am. Bati ni Maya. Tiningnan siya ni Rafael saglit. May gustong sabihin ang mga mata nito, marahil tungkol sa kagabi, pero agad itong naputol nang magsalita si Isabela. Ang bagal mo naman, gutom na ang mga bata. Sita ni Isabela, sabay baling kay Rafael na may matamis na ngiti. Honey, we really need to review the staff's efficiency. Kawawa naman ang mga bata kung laging naghihintay. Hindi sumagot si Rafael. Tumango lang ito at humigop ng kape. Naramdaman ni Maya ang hiya, pero mas naramdaman niya ang lungkot nang makita niyang hindi siya tinitingnan ni Sofia at Andres. Parang may pumigil sa kanila. Pagkatapos ng almusal, habang nagliligpit si Maya sa playroom, narinig niya ang boses ni Isabela sa kabilang kwarto. Kausap nito ang mga bata. Huminto si Maya at nakinig. Alam niyo, babies, malamig na sabi ni Isabela. I like Yaya Maya too. She's fun, right? Pero huwag kayong masyadong masasanay sa kanya. Bakit po? Boses yon ni Andres. Kasi ang mga yaya, pera lang ang habol nila. Kapag nakaipon na sila, aalis din sila. Iiwan din nila kayo. Just like, well, ayokong masaktan kayo ulit kapag umalis siya. Kaya, guard your hearts, okay? Tita Isabela is here. Ako lang ang hindi aalis. Parang sinaksak ang puso ni Maya. Ito ang lason na itinuturok ni Isabela sa isipan ng mga bata. Ang takot na maiwan. Kaya pala umiiwas sila kanina. Takot silang magmahal dahil takot silang masaktan ulit. Gusto sanang pumasok ni Maya at sumigaw na hindi totoo yon, na hinding-hindi niya sila iiwan. Pero alam niyang wala siyang laban. Siya ay hamak na yaya lang at si Isabela ang magiging ina nila. Pagsapit ng hapon, nagsimula ang tunay na palabas. Nagmamadaling bumaba si Isabela mula sa kanyang kwarto
mukhang taranta. Rafael! Rafael! Lumabas si Rafael mula sa kanyang home office. Nakakunot ang noo. What is it, Isabella? Anong nangyari? My diamond bracelet. Yung bigay mo nung anniversary natin. Nawawala. Napahawak sa bibig ang mga katulong. Alam ng lahat kung gaano kamahal iyon. Are you sure? Baka nailagay mo lang kung saan. Kalmadong sabi ni Rafael. No. Sigurado ako. Iniwan ko yon sa vanity table ko bago ako maligo. Paglabas ko, wala na. Tumingin si Isabella sa paligid. Ang mga mata ay nanlilisik. Hanggang sa dumapo ang tingin nito kay Maya na nooy kakatapos lang maglinis sa pasilyo sa itaas. Ikaw, turo ni Isabella kay Maya. Ikaw ang huling pumasok sa kwarto ko para kuhanin ang mga maruruming tuwalya, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Maya. Pipo? Opo, ma'am. Pumasok po ako para kuhanin ang laundry basket, pero hindi ko po nilapitan ang vanity table nyo. Wala po akong kinuha. Wala nang ibang pumasok doon. Sigaw ni Isabella, ang boses ay puno ng pighati at galit. Lumapit siya kay Rafael at kumapit sa braso nito, nagpapalabas ng luha. Raf, that bracelet means everything to me. Hindi dahil sa presyo, kundi dahil bigay mo yon. I trusted her. Tumingin si Rafael kay Maya. Sa mga mata nito, nakita ni Maya ang pagtatalo, ang pagnanais na maniwala sa kanya, at ang bigat ng ebidensya. Maya, seryosong sabi ni Rafael, sabihin mo ang totoo. Kinuha mo ba? Hindi po, sir. Maniwala kayo. Naiiyak na sagot ni Maya. Hindi ko po magagawa yon. Kahit kailan, hindi ako nagnakaw. Of course she will deny it. Singit ni Isabella. Haluhugin ang gamit niya. Manang Lydia, check her bag. Check her room. Ma'am, wag na po. Pagmamakaawa ni Manang Lydia. Do it. Utos ni Isabella. Wala nang nagawa si Maya kundi umiyak habang nakatingin ang lahat. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng dignidad sa harap ng taong iginagalang niya at sa harap ng mga batang pinaglilingkuran niya. Nakasilip si Sofia at Andres sa hagdan, takot na takot. Habang nagkakagulo at habang akmang aakyat na si Manang Lydia para sundin ang utos, biglang kinapkap ni Isabella ang bulsa ng suot niyang coat na nakasabit sa rack sa may pinto. Huminto ang mundo. Dahan-dahang inilabas ni Isabella ang isang kumikinang na bagay, ang diamond bracelet. Oh! Nanahimik ang buong sala. Tumingin si Isabella kay Rafael, pagkatapos ay kay Maya, at nagpakawala ng isang maliit, nahiyang tawa. Oh my God! I'm so sorry. Andito lang pala sa bulsa ng coat ko. I must have put it there nung nagmamadali ako kanina at nakalimutan ko. Lumapit siya kay Rafael at hinalikan ito sa pisngi. I'm so sorry, honey. Masyado lang akong stressed sa wedding preparations. Ang tanga-tanga ko talaga. Nakahinga ng maluwag si Rafael, pero baka sa mukha niya ang pagod. It's okay. Ang mahalaga, nakita na. Next time, please check everything bago magbintang. I will. Sorry talaga. Humarap si Isabella kay Maya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, pero nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Maya ang totoo. Wala ni katiting na pagsisisi sa mga mata ni Isabella. Sa halip, may isang ngiting tagumpay. Ang mga mata nito ay nagsasabing, nakita mo na? Kaya kong paglaruan ang sitwasyon, kaya kong gawing tanga si Rafael, at kaya kitang durugin anumang oras na gustuhin ko. Sorry, Maya, sabi ni Isabella. Ang boses ay matamis na parang asukal. You know how much I value my things. Alam kong naiintindihan mo. Hindi makasagot si Maya. Nanginginig ang buong katawan niya sa sama ng loob. Umakyat na sina Rafael at Isabella. Naiwan si Maya na nakatayo sa gitna ng sala, habang ang ibang mga katulong ay nagbubulungan. Kahit na patunayang wala siyang kasalanan, ang lamat ay naroon na. Nakita niya sa mata ni Rafael kanina ang pag-aalinlangan. At higit sa lahat, nakita niya ang takot sa mata ng mga bata na tumakbo pabalik sa kwarto nila nang magsimula ang sigawan.
Nagtagumpay si Isabela. Naitanim niya ang pagdududa kay Rafael at ang takot sa mga bata. Si Maya ay unti-unting nauubusan ng kakampi sa loob ng bahay na ito. At alam niyang simula pa lang ito. Mabigat ang hangin sa loob ng mansyon ng mga De Villa ng sumunod na araw. Matapos ang insidente ng nawawalang bracelet, tila mas lalong naging maingat ang bawat galaw ni Maya. Alam niyang nakamasid si Isabela, naghihintay ng kahit katiting na pagkakamali para tuluyan siyang mapalayas. Tanghali nang ipatawag siya ni Isabela sa ikalawang palapag, sa tapat ng isang pintong yari, sa mahogany, na hindi pa kailanman nakitang nakabukas ni Maya. Nakatayo doon si Isabela, nakahalukip-kip, habang si Rafael ay nasa tabi nito. Hawak ang isang susi, ngunit bakas ang pag-aalinlangan sa mukha. Rafael, honey, kailangan na nating gawin ito. Pagpupumilit ni Isabela, ang boses ay may halong inip. Sayang ang space. The kids need a bigger playroom. Ang luma nilang playroom sa baba ay masyadong madilim. This room has the best sunlight. Tumingin si Rafael sa pinto. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Ito ang opisina ni Clarissa. Dito siya nagpipinta. Dito siya nagsusulat. Ilang taon ko nang hindi pinabubuksan ito. That's exactly why we need to change it. Malamig na sabi ni Isabela, sabay hawak sa braso ni Rafael. Masyado kang nakakapit sa nakaraan. Kung gusto nating maging masaya ang mga bata, we need to clear out the sad memories. Let's turn this into something happy. A new beginning. Bumuntong hininga si Rafael. Tumingin siya kay Maya. Maya. Po, sir? Inabot ni Rafael ang susi. Mabigat ang kanyang kamay. Ikaw na ang maglinis. Ilagay mo lahat ng gamit ni Clarissa sa mga kahon. Dalhin mo sa storage room. Pero, pakiusap. Maging maingat ka. Mahalaga sa akin ang bawat piraso ng papel sa loob niyan. Makakaasa po kayo, sir. Sagot ni Maya. Tinanggap ang susi ng may respeto. Good. Singit ni Isabela, na tila nabunutan ng tinik. I want that room empty by tomorrow. May darating na interior designer para sukatin ang area. Hinalikan niya sa pisngi si Rafael. Let's go, honey. May lunch meeting pa tayo. Nang makaalis ang dalawa, naiwan si Maya sa tapat ng pinto. Huminga siya ng malalim bago ipinasok ang susi sa seradura. Click! Bumukas ang pinto na may kasamang lagit-git, tila nagrereklamo sa paggambala sa mahabang pagkakahimbing nito. Pagpasok ni Maya, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel, pintura, at isang pamilyar na pabango. Lavender. Ang parehong amoy na naaamoy niya minsan sa mga damit ni Sofia. Ang silid ay puno ng alikabok. Pero sa ilalim nito ay ang ganda ng isang santuaryo. May isel sa gilid na may hindi tapos na painting ng isang hardin. May mga librong nakasalansan. May magandang lamesa sa gitna na nakaharap sa bintana. Pakiramdam ni Maya ay pumasok siya sa isang sagradong lugar. Ito ang mundo ni Clarissa De Villa. Nagsimula siyang maglinis. Dahan-dahan. Bawat libro ay pinupunasan niya bago ilagay sa kahon. Bawat kwaderno ay iniingatan niyang hindi malukot. Habang naglilinis, nakita niya ang isang photo album sa ibabaw ng mesa. Hindi niya napigilang buksan ito. Puro ito litrato ng mga bata noong sanggol pa sila. Nakita niya ang mukha ni Clarissa. Kamukhang kamukha ito ni Sofia. Ang mga mata nito ay puno ng saya at buhay. Ibang-iba sa matamlay na mga mata ni Rafael ngayon. Napakaganda niyo po, ma'am. Bulong ni Maya sa hangin. Sayang, at hindi ko kayo naabutan. Siguro kung nandito kayo, hindi takot ang mga anak ninyo. Sa bawat oras na lumilipas, pakiramdam ni Maya ay nakikilala niya si Clarissa. Hindi ito ang striktong donya na iniisip niya. Isa itong ina na mahilig mag-iwan ng sticky notes sa paligid. Meeting at 2 p.m. Buy Andres Vitamins. Date night with Raf 3. Puno na ang 3 kahon nang mapansin ni Maya ang isang bookshelf sa sulok na tila hindi nagalaw. Puno ito ng makakapal na libro tungkol sa negosyo at sining.
Aabutin na sana niya ang mga libro sa pinakababang bahagi ng aksidente niyang matabig ang tumpok ng mga magazine. Bumagsak ang mga ito sa sahig at kasama nitong dumulas ang isang bagay na nakasiksik sa likuran ng mga libro. Isang tablet. Luma na ang modelo nito. May makapal na case na kulay asul. Puno ito ng alikabok. Halatang sadyang itinago sa likod ng mga libro para hindi agad makita. Kumunot ang noo ni Maya. Bakit may gadget na nakatago dito? Pinulot niya ito. Pinunasan ang screen gamit ang laylayan ng kanyang apron. Pinindot niya ang power button. Walang nangyari. Low battery. Tumingin siya sa paligid. Sa lachi ng mesa, may nakita siyang iba't ibang charger at cables na nakabuhol-buhol. Matiyaga niyang hinanap ang kasyang charger. Nang makahanap siya, isinaksak niya ito sa outlet at ikinabit sa tablet. Lumabas ang icon ng baterya. Gumagana pa. Habang hinihintay itong magkaroon ng sapat na karga, ipinagpatuloy ni Maya ang paglilinis pero hindi maalis ang tingin niya sa device. May kung anong bumubulong sa kanya na mahalaga iyon, na hindi lang iyon basta naiwan. Pagkaraan ng 15 minuto, binuhay niyang muli ang tablet. Umilaw ang screen. Logo ng Devilla Corporation ang lumabas, tapos ay ang lock screen. Isang litrato ng buong pamilya ang wallpaper. Masaya sila. Buhay na buhay. Enter passcode. 4 na numero. Sinubukan ni Maya ang birthday ni Sofia. Incorrect passcode. Sinubukan niya ang birthday ni Andres. Incorrect passcode. Napaisip si Maya. Kung siya si Clarissa, ano ang gagawin niyang password? Birthday ni Rafael? Sinubukan niya. Incorrect passcode. Isa na lang, Maya. Baka malak ng tuluyan. Paalala niya sa sarili. Kinakabahan siya. Bakit ba siya nangingialam? Pwede naman niyang ibigay na lang ito kay Rafael. Pero naisip niya si Isabela. Kung makikita ito ni Isabela, siguradong itatapon o sisirain nito ito bago pa makita ni Rafael, lalo na't galing ito kay Clarissa. Tumingin siya sa paligid ng opisina, naghahanap ng clue. Ang mga mata niya ay dumako sa isang naka-frame na sertipiko sa dingding sa itaas ng mesa. Ito ang Certificate of Incorporation ng kumpanyang itinayo ni Rafael at Clarissa bago lumaki ang Devilla Corp, ang PETSA. October 12, naalala niya ang kwento ng isang katulong sa kusina. Ang kumpanya ang panganay nilang anak. Doon nagsimula ang lahat. Nanginginig ang daliri ni Maya. Badiyam mo. 2. Pumikit siya at pinindot ang enter. Isang sandali ng katahimikan. Click. Nawala ang lock screen. Bumukas ang home screen ng tablet. Puno ito ng mga apps, pero ang nakatawag ng pansin ni Maya ay ang isang folder na nasa gitna mismo ng screen. Walang ibang laman ng page kundi ang folder na yon. Ang pangalan ng folder, For Rafael, read only if I'm gone. Nanlamig ang buong katawan ni Maya para siyang binuhusan ng yelo, isang mensahe mula sa hukay. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay. Tinapik niya ang folder. Bumukas ito. Laman nito ay mga video files, audio recordings, at isang digital diary app. Ang pinakahuling entry sa diary ay may petsa. 2 linggo bago mamatay si Clarissa sa aksidente. Binuksan niya ang huling entry. Ang mga salita ay tumambad sa kanya. May mali. Hindi ako mapalagay. Ang bagong intern sa opisina ni Rafael, si Isabela Gonzales. Nahuli ko siyang nakatingin sa akin kanina habang nasa party kami. Hindi ito tingin ng paghanga. Tingin ito ng isang taong nagbibilang ng araw kung kailan ako mawawala. At kanina, nakita ko siyang may kausap na lalaki. Inabutan niya ng sobre. Kailangan kong balaan si Raf, pero sasabihin niya lang na praning ako. Kailangan kong kumuha ng ebidensya. Napatakip ng bibig si Maya. Ang mga luha ay namuo sa kanyang mga mata. Hindi aksidente ang lahat. Matagal nang nasa paligid si Isabela, biglang nakarinig siya ng mga yabag sa pasilyo. Ang matutunog na takong ng sapatos na papalapit ng papalapit. Si Isabela.
Agad na pinatay ni Maya ang screen ng tablet, binunot ito sa charger, at mabilis na isiniksik sa ilalim ng kanyang blusa. Tinatakpan ito ng kanyang apron. Bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela, ang mukha ay masama ang timpla. Tumingin ito sa paligid, sa mga kahon, at huli kay Maya na nakatayo sa gitna ng silid, habol ang hininga. "Why is the door closed?" Mataray na tanong ni Isabela. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Tila sinusuri ang bawat sulok ng silid, tila naghahanap ng multo. "At bakit parang namumutla ka?" Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Maya nang marinig ang boses ni Isabela. Ang tablet ay nakadikit sa kanyang balat sa ilalim ng uniforme. Ang init nito ay tila nagbabagang bakal na pumapaso sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gitna ng opisina ni Clarissa, kaharap ang babaeng maaaring sumira sa kanya anumang oras. "Ma'am Isabela," nautal na sagot ni Maya. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Pasensya na po. Sinara ko lang ang pinto kasi masyado pong maalikabok. Baka po lumabas ang alikabok at maamoy ninyo o ng mga bata. Hinihika po kasi ako, kaya namumutla ako." Tinitigan siya ni Isabela. Ang mga mata nito ay naniningkit. Sinusuri ang bawat galaw ni Maya, mula sa kanyang pawisang noo hanggang sa kanyang nanginginig na mga kamay na nakahawak ng mahigpit sa walis. Katahimikan. Tanging ang tunog ng aircon ang naririnig. Dahan-dahang lumapit si Isabela. Ang takong ng sapatos nito ay umaalingaw-ngaw sa kahoy na sahig. Huminto ito, ilang pulgada lang ang layo kay Maya. Naamoy ni Maya ang matapang na pabango nito. Amoy ng yaman. Amoy ng panganib. "Hika," ulit ni Isabela, tila tinitikman ng salita. Tumingin ito sa mga kahon na puno ng gamit ni Clarissa. "Bilisan mo ang paglilinis. Ayoko ng kahit anong bakas ng babaeng yan dito pagdating ng bukas. Naiintindihan mo?" "Oo po, ma'am." "At Maya." Huminto si Isabela sa may pinto bago lumabas. "Huwag kang masyadong nagpapakapagod. Baka kung ano pa ang mawala o masira kapag hindi ka nakafocus." Nang sumarado ang pinto, napaluhod si Maya sa sahig. Habol niya ang kanyang hininga. Muntik na siyang mahuli. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit na kwarto, sinigurado ni Maya na nakakandado ang pinto at nakasarado ang mga kurtina. Ang tablet ay nakapatong sa kanyang kama, nag-iisang liwanag sa madilim na silid. Alam niyang delikado ang ginagawa niya. Pwede siyang makasuhan, pwede siyang ipakulong, pero sa tuwing naaalala niya ang takot sa mata ni Andres at ang lungkot ni Sofia, alam niyang wala siyang choice. Kailangan niyang malaman ang totoo. Binuksan niyang muli ang folder na may pamagat na "For Rafael, read only if I'm gone." Pero tulad ng inaasahan, may password na naman ang folder na ito. Enter password hint, "Our first baby." Napakunot ang noo ni Maya. First baby? Si Sofia ang panganay. Sinubukan niya ang pangalan ni Sofia. Incorrect. Nag-isip si Maya. Binalikan niya ang mga alaala ng paglilinis niya kanina. Ang photo album. May isang litrato doon, nakuha bago pa ipanganak si Sofia. Si Clarissa at Rafael, mas bata pa, nakaupo sa damuhan kasama ang isang maliit na aso. Isang golden retriever. Sa collar ng aso, may nakasulat na pangalan na malinaw sa litrato. "Bambino!" bulong ni Maya. Nanginginig ang mga daliri niyang tinipa ang pangalan. BAMBINO. Access granted. Bumukas ang folder at ang laman nito ay nagpatindig ng balahibo ni Maya. Hindi lang ito simpleng diary. Ito ay koleksyon ng ebidensya. May mga screenshots ng emails, may mga scanned documents, at may mga voice recordings. Pinindot ni Maya ang pinakaunang entry ng diary. May petsang 3 taon na ang nakakaraan. January 15. Nakita ko siya ulit ngayon. Si Isabela Gonzalez, ang bagong marketing head. Alam kong anak siya ng pamilyang Gonzalez na dating business rival ng mga De Villa. Sabi ni Rafael,
Nagbago na sila. Sabi ni Rafael, past is past. Pero nakikita ko ang tingin niya. Hindi siya nakatingin sa trabaho. Nakatingin siya sa asawa ko. Nakatingin siya sa buhay ko. Nag-scroll pa pababa si Maya. Ang mga sumunod na entry ay mas nakakabahala. March 03, may nangyari sa brakes ng kotse ko. Sabi ng mekaniko, may lumuwag na tornilyo. Aksidente lang daw. Pero naaalala ko, noong nakaraang linggo, nakita ko si Isabela sa parking lot, malapit sa kotse ko. Praning lang ba ako o may binabalak siya? Ang puso ni Maya ay kumakabog ng mabilis. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Clarissa sa car crash. Planado ba ito? Binuksan niya ang isang video file. Ito ang pinakahuling file bago namatay si Clarissa. Sa screen, lumabas ang mukha ni Clarissa. Maganda pa rin siya, pero mukhang pagod na pagod. Ang mga mata niya ay mugto, parang galing sa pag-iyak. Nakatingin siya diretso sa camera, parang nakatingin diretso sa kaluluwa ni Maya. Raf, simula ni Clarissa sa video, ang boses ay nanginginig. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin wala na ako. At kung wala na ako, natatakot ako na ang babaeng katabi mo ngayon ay si Isabela. Lumunok si Clarissa at huminga ng malalim. Nag-imbestiga ako, Raf. Ang pagkalugi ng pamilya Gonzales, 10 taon na ang nakakaraan. Sinisisi nila ang tatay mo. Sinisisi nila ang mga Divilla. Narinig ko si Isabela na kausap ang kapatid niya sa telepono. Hindi siya nandito para magtrabaho. Nandito siya para bawiin ang lahat. Sinabi niya na wawasakin niya tayo mula sa loob. Tumulo ang luha sa mga mata ni Clarissa sa video. Natatakot ako para sa mga bata. Natatakot ako na gamitin niya sila para saktan ka. Raf, makinig ka. Ang aksidente sa kotse. Pakiramdam ko hindi yon ang aksidente. Please, protektahan mo si Sofia at Andres. Huwag mong hayaang... Biglang naputol ang video. Nabitawan ni Maya ang tablet sa kama. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang paghiyaw. Napakasama. Higit pa sa inaakala niya ang kasamaan ni Isabela. Hindi lang ito tungkol sa pagiging madrasta. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Isang planadong paghihiganti na pumatay sa ina ng mga bata. At ngayon ay dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa ng pamilyang ito. Isabela Gonzales ay hindi tao. Siya ay isang halimaw na nagbabalat kayo. Kailangan itong makita ni Rafael. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinuha agad ni Maya ang tablet. Tatakbo sana siya palabas para hanapin si Rafael kahit 10 oras na ng gabi. Ngunit bago pa man siya makahakbang, narinig niya ang tunog. Tap, tap Messi, tap, yabag ng mga paa sa pasilyo. Huminto ito mismo sa tapat ng pinto ng kwarto ni Maya. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan. Pinatay niya ang screen ng tablet at niyakap ito ng mahigpit. Ang seradura ng pinto ay dahan-dahang umikot. Sinubukan nilang buksan ang pinto, pero nakalak ito. Katahimikan. Akala ni Maya ay aalis na ang kung sino man iyon. Pero pagkatapos ng ilang segundo, narinig niya ang boses. Isang boses na malambing. Pero sa sitwasyong ito, ay parang boses ni kamatayan. Maya, tawag ni Isabela mula sa labas ng pinto. Gising ka pa ba? May nakalimutan akong itanong sa'yo tungkol sa nilinis mo kanina. Buksan mo ang pinto. Wala nang matatakbuhan si Maya. Ang bintana ay may rehas. Ang tanging labasan ay ang pinto kung saan naghihintay ang babaeng pumatay kay Clarissa. Maya, mas may diin na ngayon ang boses ni Isabela. Alam kong gising ka. Naririnig ko ang paghinga mo. Kumabog ang dibdib ni Maya nang marinig ang muling pagtawag ni Isabela mula sa labas ng pinto. Ang boses nito ay malambing, ngunit sa pandinig ni Maya, ito ay tunog ng isang patalim na kumikiskis sa bato. Mabilis pa sa kidlat, isinuksik ni Maya ang tablet sa loob ng punda ng kanyang unan. Inayos niya ang kanyang buhok, kinusot ang kanyang mga mata para magmukhang bagong gising.
at huminga ng malalim bago buksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Isabela. Nakasuot ito ng itim na silk robe. Ang mukha ay walang emosyon, pero ang mga mata ay matalas na sinusuri ang loob ng kwarto ni Maya. Ma'am Isabela, humikab si Maya ng pilit. Pasensya na po. Nakatulog na po ako. Ano po yon? Hindi sumagot agad si Isabela. Humakbang ito papasok sa maliit na kwarto. Hindi inaalis ang tingin kay Maya. Ang himbing naman yata ng tulog mo. Kanina pa ako kumakatok. At suminghot si Isabela sa hangin. Bakit amoy luma? Amoy papel? Nanigas si Maya. Ang amoy ng mga lumang libro at dokumento mula sa opisina ni Clarissa ay kumapit sa kanya at sa tablet. Opo ma'am. Mabilis na sagot ni Maya. Yung uniforme ko po kasi, hindi ko pa napapalitan mula kaninang naglinis ako sa opisina ni Ma'am Clarissa. Sobrang pagod po kasi, nakatulog na ako agad. Tiningnan ni Isabela ang suot ni Maya. Pagkatapos ay tumingin siya sa kama, sa unan kung saan nakatago ang tablet. May dumaang hinala sa kanyang mukha, pero wala siyang sapat na dahilan para maghalughog ngayon. Ngumiti si Isabela ng tipid. Ganun ba? Well, gusto ko lang ipaalala sa'yo na bukas may darating na mga bisita. Make sure the kids are presentable. Ayokong mapahiya. Opo, ma'am. Good night, Maya. Tumalikod na si Isabela, pero bago ito tuluyang umalis, huminto ito at lumingon ulit. You know, Maya, curiosity kills the cat. Matulog ka na. At huwag kang managinip ng gising. Nang isara ni Maya ang pinto at ilock ito ulit, halos matumba siya sa panghihina ng tuhod. Alam na ni Isabela. Hindi man nito nakita ang tablet, alam nitong may alam si Maya. Ang orasan ay tumatakbo. Kinabukasan, naging maingat si Maya. Dala-dala niya ang bigat ng lihim na natuklasan niya. Kailangan niyang makausap si Rafael nang silang dalawa lang. Kailangan niyang ipakita ang video. Pero parang laging nakabuntot si Isabela o kaya naman ay abala si Rafael sa mga tuwag. Habang naglalaro ang mga bata sa sala, nakahanap si Maya ng tiyempo. Nakita niyang pumasok si Isabela sa shower. Ito na ang pagkakataon. Tumakbo siya sa kanyang kwarto, kinuha ang tablet at ang isang lumang USB na ginagamit niya noon sa college para mag-save ng mga projects. Gamit ang OTG connector na nahanap niya sa opisina ni Clarissa, mabilis niyang kinopya ang mga files, copying 20%. 50% ang bawat segundo ay parang isang oras. Napapatingin siya sa pinto, naghihintay na biglang bumukas ito. Copying 98%. Complete. Bumuntong hininga siya ng maluwag. Tinago niya ang USB sa ilalim ng swelas ng kanyang sapatos. Ang pinakaligtas na lugar na naisip niya. Ibinalik niya ang tablet sa loob ng punda ng unan. Ngayon, kahit makuha ni Isabela ang tablet, may kopya pa rin siya. Pagbaba niya, nakasalubong niya si Rafael na nagmamadaling lumabas ng home office. Sir Rafael, tawag niya. Huminto si Rafael at lumingon. Mukhang stressed ito pero lumambot ang ekspresyon nang makita siya. Yes, Maya? Sir, may importante po sana akong sasabihin tungkol po kay Ma'am Clarissa at sa mga bata. Kumunot ang noo ni Rafael. Kay Clarissa? Anong tungkol sa kanya? Sasabihin na sana ni Maya ang tungkol sa tablet nang biglang sumulpot si Isabela sa hagdanan, bagong ligo at nakabihis na. Raf, honey, the interior designer is here. Masiglang sigaw nito. Tumingin ito kay Maya ng matalim bago bumaling kay Rafael. Let's go, babe. Hinihintay ka na nila sa baba. Tumingin si Rafael kay Maya. Mamaya na lang tayo mag-usap, Maya. Importante lang to. Muling nabigo si Maya. Pinanood niyang umalis si Rafael kasama si Isabela na lumingon sa kanya at nagbigay ng isang ngangiting puno ng babala. Pagsapit ng hapon, ang tensyon sa bahay ay parang guma na anumang oras ay mapipigtas. Oras na ng merienda. Nasa kusina si Maya
naghahanda ng sandwich. Nasa sala naman ang mga bata, nanonood ng TV. Pumasok si Isabela sa kusina. Ako na ang magdadala ng mainit na tubig para sa gatas ni Andres. Presinta ni Isabela. Naku ma'am, ako na po. I insist. Putol ni Isabela. Kinuha nito ang pitsel ng bagong kulong tubig. I want to be a hands-on mom. Masama ba yon? Wala nang nagawa si Maya kundi sumunod habang dala ang tray ng pagkain. Pagdating sa sala, lumapit si Isabela kay Andres na abala sa panunood. Andres baby, here's your milk. Malambing na sabi ni Isabela. Inilapag nito ang baso at ang pitsel sa mababang lamesa sa harap ng bata. Habang inaayos ni Maya ang mga plato sa kabilang side table, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang mabilis na pangyayari. Sadya at pasimpleng sinagi ng siko ni Isabela ang pitsel ng mainit na tubig. Ang mainit na tubig ay tumapon diretso sa braso ni Andres. Ang init! Sigaw ng bata. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan. Oh my God! Andres! Sigaw ni Isabela umaarte na gulat. Nabitiwan ni Maya ang hawak na tray at mabilis na dumalo sa bata. Namumula na ang braso ni Andres. Iyak ito ng iyak sa sakit. Andres! Dali natin sa gripo! Sigaw ni Maya, hihilahin na sana ang bata. Pero tinulak siya ni Isabela ng malakas, kaya napaupo siya sa sahig. Don't touch him. Kasalanan mo to. Sa sandaling iyon, tumatakbong pumasok si Rafael na alarma sa sigawan. Anong nangyari? Agad na niyakap ni Isabela si Andres na ngayon ay nanginginig at umiiyak. Tumingin si Isabela kay Rafael. Ang mga mata ay puno ng luha. Raf! Tiningnan ko lang saglit ang phone ko, tapos bigla na lang iniwan ni Maya ang mainit na tubig sa tabi ni Andres. Napakapabaya. Muntik nang malapnos ang balat ng anak natin. Hindi po totoo yan. Depensa ni Maya. Tumayo siya kahit masakit ang pagkatulak sa kanya. Sir, si Ma'am Isabela po, ang may dala ng tubig. Inilagay niya yon sa... Are you accusing me? Sigaw ni Isabela, pinuputo lang sasabihin ni Maya. Bakit ko sasaktan ng batang mahal na mahal ko? Ikaw ang yaya. Trabaho mong siguraduhin na ligtas sila. Nilapitan ni Rafael si Andres at tiningnan ng paso. Mapula ito, pero buti na lang ay hindi malubha. Kumuha siya ng yelo at dinampi dito. Andres anak, anong nangyari? Tumingin si Andres kay Isabela. Nakita ni Maya ang pasimpleng pagdilat ni Isabela sa bata. Isang tingin na nagsasabing, subukan mong magsalita. Naalala ni Andres ang bodega. Naalala niya ang kadiliman. Ako po. Humihikbing, sabi ni Andres. Nasagi ko po. Sorry, Daddy. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maya. Ang takot ay mas matimbang kaysa sa katotohanan para sa isang bata. Bumuntong hininga si Rafael. Tumingin siya kay Maya. May halo ng pagkadismaya sa mga mata nito. Maya, alam kong hindi mo sinasadya, pero kailangan mong maging mas maingat. Paano kung mas malala ang nangyari? Pero sir, tama na. Pagod na sabi ni Rafael. Dalhin na natin si Andres sa kwarto para lagyan ng ointment. Binuhat ni Rafael ang bata at umakyat. Naiwan si Isabela at Maya sa sala. Dahan-dahang lumapit si Isabela kay Maya. Ang acting na nag-aalalang ina ay naglaho. Ang natira ay ang malamig na ngiti ng tagumpay. See? Bulong ni Isabela. Kahit anong sabihin mo, ako ang paniniwalaan nila. Ako ang pamilya. Ikaw? Ikaw ay replaceable. Kinuyom ni Maya ang kanyang mga palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang totoo. Pero alam niyang talo siya sa round na ito. Pero napansin niya ang isang bagay. Hindi siya tinanggal ni Rafael. Pinagsabihan lang siya. Napansin din ito ni Isabela. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala. Inaasahan niyang sisibakin na agad si Maya ni Rafael, pero hindi iyon nangyari. Ang tiwala ni Rafael kay Maya ay mas malalim kaysa sa inaakala niya.
Kailangan ng mas matinding plano. Isang planong wawasak hindi lang sa trabaho ni Maya, kundi sa pagkatao nito. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, nagsalita si Isabela. Kalmado na ito, parang walang nangyaring aksidente. Rough honey, simula niya habang hinihiwa ang steak. Na-realize ko, masyado nang maraming stress dito sa bahay lately. The kids need joy. You need joy. Tumingin si Rafael sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Malapit na ang birthday ni Sofia, di ba? 7 years old. That's a big milestone. Gusto kong mag-host ng grand birthday party para sa kanya. Dito sa mansyon, imbitado ang lahat ng business partners mo, ang media, at ang mga kaibigan ni Sofia. Isabela, hindi ko alam kung, please Raf, para kay Sofia, para makabawi ako sa nangyari kay Andres. I want to prove na kaya kong maging mabuting ina at gusto kong maging perpekto ang lahat. Bumuntong hininga si Rafael at tumango. Sige, kung yan ang makakapagpasaya sa kanila. Ngumiti ng malawak si Isabela. Humarap siya kay Maya na nakatayo sa gilid, nagsisilbi ng tubig. Maya, tawag niya. Po, ma'am. I'll need your help, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay masigla, pero ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang masamang balak. Gusto ko, ikaw ang humawak ng mga regalo at ng budget para sa mga decorations. Malaki ang tiwala ko sa iyo, di ba? Naramdaman ni Maya ang kakaibang kilabot. Alam niyang ito ay isang patibong. Isang malaki, makintab, at mapanganib na patibong. Oo po, ma'am, sagot niya. Kahit ang buong sistema niya ay sumisigaw na tumakbo. Ngumiti si Isabela at sa ilalim ng liwanag ng chandelier, mukha itong isang ahas na handa ng manuklaw sa huling pagkakataon. Good. Sisiguraduhin nating hindi malilimutan ng lahat ang party na ito. Lalo na ikaw, Maya. Ang malawak na hardin ng De Villa Mansion ay nagmistulang isang eksena mula sa isang fairy tale book. Libu-libong fairy lights ang nakasabit sa mga puno na tila mga alitaptap na sumasayaw sa gabi. May mga mahahabang mesa na puno ng masasarap na pagkain, isang malaking kastilyo na inflatable para sa mga bata, at isang entablado kung saan tumutugtog ang isang sikat na string quartet. Lahat ng ito ay para sa ikapitong kaarawan ni Sofia. Nakatayo si Rafael sa veranda. Hawak ang isang baso ng champagne, pinagmamasdan ang kasiyahan. Ang mga bisita, mga business partners, politiko at mga socialite ay nag-iinuman at nagtatawanan. Ito ang mundo niya, puno ng kinang, puno ng yaman. Pero habang tinitingnan niya ang kanyang anak na si Sofia na nakasuot ng pink na ball gown at napapaligiran ng mga regalo, nakaramdam siya ng kakulangan. Oo, nakangiti si Sofia. Pero ang mga mata nito ay laging lumilingon sa gilid, tila may hinahanap. Sinundan ni Rafael ang tingin ng anak. Doon, sa gilid ng buffet table, abala si Maya. Hindi ito nakasuot ng gown, nakasuot lang ito ng simpleng puting bestida at ang kanyang uniforme ay pinalitan ng isang maayos na apron habang nag-aasikaso sa mga bata. Pero kahit simple lang ang ayos, nagniningning si Maya. May kung anong liwanag sa kanya na wala sa ibang mga babaeng puno ng diamante sa paligid. Nakita ni Rafael kung paano pa simpleng lumapit si Andres kay Maya at kumapit sa palda nito. Yumuko si Maya, bumulong ng kung ano, at hinalikan ng bata sa noo. Napangiti si Andres. Napangiti rin si Rafael nang hindi niya namamalayan. Sa loob ng ilang linggo, naging mas magaan ang buhay sa mansyon. Kahit may mga insidente, tulad noong napaso si Andres, pilit na kinukumbinsi ni Rafael ang sarili na aksidente lang yon. Gusto niyang maniwala na maayos ang lahat. Gusto niyang maniwala na pwede silang maging isang masayang pamilya. Penny for your thoughts? Napapitlag si Rafael. Nasa tabi na niya si Isabela. Napakaganda nito sa kanyang pulang designer gown na hapit sa katawan. Ang suot nitong alahas ay kumikinang, pero iba ang kislap
sa mga mata nito ngayong gabi. Masyadong matalas. Iniisip ko lang kung gaano kabilis lumaki si Sofia, sagot ni Rafael. Kumapit si Isabela sa braso niya. She's beautiful, Raf. At ngayong gabi, magiging mas espesyal pa. Ready na ba ang surprise gift natin? Tumango si Rafael, pero may kirot sa dibdib. Sigurado ka ba dito, Isabela? Ang kwintas na yon. Iyon ang paborito ni Clarissa. Family heirloom yon ng mga Divilla. Kaya nga dapat na kay Sofia na yon. Malamig na sagot ni Isabela. It represents legacy. At gusto kong iparamdam kay Sofia na tanggap ko ang nakaraan niya. Na nirerespeto ko ang memorya ng ina niya. Napahanga si Rafael sa sinabi nito. Siguro nga nagkamali siya ng hinala. Siguro nga totoo ang intensyon ni Isabela. Salamat, Isabela. You really are trying. I do it out of love, Raf. Hinalikan siya nito sa pisngi. Sige na, mag-i-start na ang program. Nagsimula ang programa. Nagsalita si Rafael, nagpasalamat sa mga bisita. Pagkatapos ay tinawag niya si Isabela sa entablado. Kinuha nito ang mikropono at nagsalita ng may poise at charm na bumihag sa lahat ng audience. Tonight is about love and family, sabi ni Isabela, ang boses ay emosyonal. At bilang regalo, sa aming munting prinsesa, may inihanda kaming espesyal na pamana. Sanyasa ni Isabela si Maya. Maya, please bring the blue velvet box here. Nakita ni Rafael si Maya na naglakad paakyat ng entablado, dala ang isang maliit na kahon. Kita niya ang kaba sa mukha ng dalaga, ang daming tao, ang daming matang nakatingin. Inabot ni Maya ang kahon kay Isabela. Thank you, Maya. Nakangiting sabi ni Isabela. Hinarap nito ang mga bisita. Sofia, anak, come here. Umakyat si Sofia sa entablado. This necklace belonged to your mother, sabi ni Isabela habang dahan-dahang binubuksan ng kahon. And now, it's yours. Binuksan niya ang takip. Huminto ang musika. Nanahimik ang mga bisita. Walang laman ang kahon. Kumunot ang noo ni Rafael. Lumapit siya. Isabela? Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang napuno ng horror. Wala. Wala dito. Raf. Wala ang kwintas. Umugong ang bulungan sa paligid. Anong ibig mong sabihing wala? Tanong ni Rafael. Nagsisimula ng kabahan. Ikaw ang naglagay niyan dyan kanina? Hindi ba? Oo. I placed it there myself bago ko ibigay kay Maya para itago sa safe. Nagsimulang umiyak si Isabela. Nanginginig ang boses. Oh my God! That necklace is priceless. Clarissa's necklace. Tumingin ang lahat kay Maya. Ang dalaga ay namumutla. Ang mga labi ay nanginginig. Ma'am? Ibinigay niyo po sa akin ang kahon na yan kanina. Pero sabi niyo po selyado na yan at ilagay ko lang sa bag ko para hindi mawala habang nag-aayos tayo. Sa bag mo? Ulit ni Isabela na tila nagulat. Sinabi kong ilagay mo sa safe sa kwarto ko. Bakit mo inilagay sa bag mo? Kasi po yun ang utos nyo. Mangyiyak-ngiyak na sagot ni Maya. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Rafael. Ang hiya sa harap ng mga bisita, ang pagkawala ng alaala ni Clarissa, at ang tensyon ay nagsama-sama. Security! Tawag ni Isabela. Check her bag. Now! Isabela, wait! Awat ni Rafael. Ayaw niyang ipahiya si Maya. Baka naiwan lang sa kwarto. Raf, we have to be sure. Kung inilagay niya sa bag niya, we need to see it. Lumapit ang dalawang security guard. Kinuha nila ang lumang backpack ni Maya na nakalagay sa gilid ng stage. Sir, wag po. Pagmamakaawa ni Maya. Wala po akong kinuha. Binuksan ng guard ang bag. Itinaob niya ang laman nito sa isang mesa. Nahulog ang mga damit, suklay, at isang tablet. At kasabay nitong nahulog ang isang kumikinang na bagay. Ang diamond necklace ni Clarissa. Napasinghap ang lahat, pero hindi lang yon. Kasama ng kwintas, may nahulog na 2 bundle ng pera, mga tig-1,000 piso
na nakatali ng goma. Nanigas si Rafael, parang binuhusan siya ng semento. Tinitigan niya ang kwintas, tapos ang pera, tapos si Maya. Ang budget, bulong ni Isabela, sapat lang para marinig ni Rafael at ng mga nasa malapit. Yan ang nawawalang budget para sa catering. Akala ko nagkamali lang ako ng kwenta. Ninanakawan niya tayo, Raf. Hindi! Hindi totoo yan. Sigaw ni Maya. Lumuhod siya sa harap ni Rafael. Sir, maniwala po kayo. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Si Ma'am Isabela po. Siya po ang nagbigay sa akin ng budget na yan para itago. Sir, setup lang to. Tumingin si Rafael kay Maya. Gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niyang maniwala sa mga matang yon na minsang nagparamdam sa kanya ng init. Pero ang ebidensya ay nasa harap niya. Ang kwintas ng asawa niya, nasa bag ng katulong, at ang pera. Paano kung nagkamali siya? Paano kung tama si Isabela na ang kabaitan ni Maya ay maskara lang para makuha ang loob nila? Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi kaysa sa galit. Binuksan niya ang puso niya, kahit kaunti, para sa babaeng ito. At ito ang isinukli? I trusted you, garalgal na sabi ni Rafael. Sir, please. Humahagulgol na si Maya. Pakinggan niyo po ako. May ebidensya po ako sa tablet. May video po si Ma'am Clarissa. Akmang kukunin ni Maya ang tablet, pero mabilis itong tinabig ni Isabela. Enough of your lies. Dinadamay mo pa ang patay. Hinarap ni Isabela si Rafael umiiyak. Raf, look what she's doing. She's ruining everything. She stole from us, and now she's making up stories. Tumingin si Rafael sa paligid. Ang mga bisita ay nakatingin sa kanila ng may awa at panghuhusga. Ang pangalan ng mga De Villa ay nadudungisan. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang protektahan ang pamilya niya. Tumigas ang panga ni Rafael. Pinatay niya ang anumang emosyon sa kanyang puso. Tiningnan niya si Maya nang may lamig na higit pa sa yelo. Kunin niyo ang mga gamit na yan. Utos niya sa security. Ibalik niyo ang kwintas at ang pera. Sir, tumayo ka. Mariing sabi ni Rafael. Tumayo si Maya nanginginig. Ang muka ay basang-basa ng luha. Lumayas ka sa pamamahay na ito, sabi ni Rafael. Ang bawat salita ay parang bato. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa mga anak ko. Kung hindi lang dahil sa awa ko sa pamilya mo, ipapakulong kita ngayon din. Daddy, no. Sigaw ni Sofia. Tumakbo ito palapit kay Maya. Yakap-yakap ang binti ng dalaga. Don't take Yaya, Maya. She's good. She's good. Yaya! Iyak din ni Andres. Pilit na kumakawala sa hawak ni Manang Lydia. Ang makita ang mga anak niya na umiiyak para sa babaeng nagnakaw sa kanila ay lalong nagpainit ng ulo ni Rafael. O baka, lalo itong nagpasakit sa kanya. Isabela, take the kids inside! Utos ni Rafael. Hinila ni Isabela sina Sofia at Andres. Come on, babies! She's a bad person. She hurt Daddy. Habang hinihila ang mga bata, lumingon si Isabela kay Maya. Isang mabilis na ngiti ang ibinigay nito. Isang gandang ngiti ng demonyo na nanalo sa isang pustahan. Kinuha nito ang tablet na nasa mesa, ang tanging pag-asa ni Maya, at isinama sa mga gamit na dadalhin sa loob. Guards, escort her out. Now, sigaw ni Rafael tumalikod dahil hindi na niya kayang tingnan si Maya. Hinawakan ng mga gwardiya si Maya sa magkabilang braso at kinaladkad palabas ng gate. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan. Binitawan nila si Maya sa semento sa labas ng gate ng Forbes Park. Basang-basa, walang pera, walang gamit, at wala ng dignidad. Naiwan si Rafael sa veranda, nakatingin sa malayo. Ang party ay natapos ng maaga. Ang musika ay tumigil. Ang mga ilaw ay namatay. Hawak niya ang kwintas ni Clarissa sa kanyang palad. Mahigpit. Napakahigpit na tumabaon ang mga dulo nito sa kanyang balat. Masakit.
Pero mas masakit ang nararamdaman niya sa loob. Pinili niya ang tama, 'di ba? Pinrotektahan niya ang pamilya niya. Pero bakit pakiramdam niya ay ngayon lang siya tuluyang nawalan ng lahat? Ang ulan ay walang awa. Bawat patak ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Maya, ngunit hindi niya ito alintana. Ang lamig na nararamdaman niya sa loob ay higit pa sa anumang lamig na kayang ibigay ng panahon. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada, sa labas ng Forbes Park. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng sasakyan na dumadaan ay sumisilaw sa kanyang mga mata. Ngunit ang isip niya ay nasa dilim. Ang mga salita ni Rafael ay paulit-ulit na tumatatakbo sa kanyang isipan. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna, "I trusted you." Lumayas ka. Wag ka nang magpapakita. Napahagulgol si Maya. Umupo siya sa basang bangketa, niyakap ang sarili at hinayaang lamunin siya ng sakit. Pakiramdam niya ay tapos na ang lahat. Natalo siya. Siya na hamak na probinsyana. Ano nga ba ang laban niya sa isang Isabela Gonzales? Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang umuwi sa kanilang probinsya, dalhin ang kahihiyan at kalimutan ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. "Daddy, no! Don't take Yaya Maya!" Ang umiiyak na mukha ni Sofia. "Yaya!" Ang takot sa boses ni Andres. Napahinto si Maya sa pag-iyak. Ang dalawang bata. Paano na sila? Iiwan niya na lang ba sila sa kamay ng isang halimaw? Hahayaan niya bang lumaki sila sa takot at kasinungalingan sa ilalim ng isang babaeng pumatay sa sarili nilang ina? Hindi. Hinding-hindi. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ng kanyang nanlalamig na puso. Ang apoy ng pagmamahal ng isang ina kahit hindi niya sila kadugo. Ang apoy ng galit sa kawalang katarungan. Tumayo si Maya. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit may bago na siyang lakas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha na humalo sa tubig ulan. Hindi pa tapos ang laban. May isang tao pa siyang pwedeng pagkatiwalaan. Isang taong nakakita sa lahat. Naglakad si Maya, hindi na walang direksyon. Mayroon na siyang pupuntahan. Naalala niya ang kwento ni Manang Lydia tungkol sa maliit nitong apartment na inuupahan malapit lang sa subdibisyon, isang sakay lang ng jeep. Wala siyang pera, kaya lalakarin niya. Halos isang oras siyang naglakad sa ilalim ng ulan. Nang marating niya ang gusali, basang sisiw siya at nanginginig sa ginaw. Kumatok siya sa pinto ng Unit 4B. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang gulat na mukha ni Manang Lydia. "Maya, Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" Halos pasigaw na, sabi ng matanda. Agad siyang hinila papasok. "Bata ka, magkakasakit ka nito." Sa loob ng maliit ngunit malinis na apartment, habang binibigyan siya ni Manang Lydia ng tuyong damit at mainit na sabaw, bumuhos muli ang luha ni Maya. Pero hindi na ito luha ng pagkatalo. Luha na ito ng sama ng loob. "Wala po akong kasalanan, Manang." Humihikbing sabi ni Maya. "Lahat po yon. Gawa-gawa lang ni Ma'am Isabela." Umupo si Manang Lydia sa tapat niya. Ang muka ay puno ng awa at galit. "Alam ko, Hija. Alam ko." Napatingin si Maya. "Pipo?" "Hindi ako naniwala sa kanya kahit isang segundo," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay matatag. "Maya, bago magsimula ang party, habang abala ang lahat sa pag-aayos, nakita ko si Senyora Isabela. Akala niya walang nakakita sa kanya. Pumasok siya sa staff room kung saan nakalagay ang mga bag ninyo. Ilang minuto lang siya doon, tapos lumabas na parang walang nangyari. Noong una, hindi ko pinansin. Pero nang mangyari ang gulo sa kwintas, doon ko na naunawaan ang lahat." Isang bigat ang nabawa sa dibdib ni Maya. May isang taong naniwala sa kanya. "Manang, may kailangan po kayong malaman," sabi ni Maya. Yumuko siya at mula sa ilalim ng suwelas ng kanyang sapatos, maingat niyang kinuha ang isang maliit na bagay na binalot niya sa kapirasong plastik.
para hindi mabasa ang USB. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Manang Lydia. Katotohanan, Manang. Ang katotohanan tungkol kay Isabela, sagot ni Maya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tablet ni Clarissa, ang diary, ang mga video, ang plano ng paghihiganti. Habang nagsasalita si Maya, ang mukha ni Manang Lydia ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkabigla patungo sa matinding galit at huli sa purong lungkot. Napahawak ito sa dibdib. Kaya pala laging malungkot si Ma'am Clarissa bago siya. Diyos ko, ang demonyong babaeng yon, napaiyak ang matanda. Patawarin ako ni Ma'am Clarissa, wala akong nagawa para protektahan siya. Hindi pa po huli ang lahat, Manang, sabi ni Maya, hinawakan ng kamay ng matanda. Pwede pa po nating protektahan sina Sofia at Andres. Pwede pa po nating ilabas ang katotohanan. Pero, kailangan ko po ng tulong nyo. Tumingin sa kanya si Manang Lydia. Ang mga mata ay nag-aalab. Anong kailangan mong gawin, Hija? Sabihin mo lang. Para kay Ma'am Clarissa at sa mga bata, gagawin ko ang lahat. Nag-isip si Maya. Hindi sapat na ibigay lang ang USB kay Rafael. Itatapon lang yon ni Isabela at sasabihing gawa-gawa lang. Kailangan nilang ilantad ang lahat sa paraang hindi na maitatanggi. Sa harap ng maraming tao, sa harap ng media, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Manang, kailan po ang engagement party nila Sir Rafael at Ma'am Isabela? Sa 1 linggo, mabilis na sagot ni Manang. Isang malaking selebrasyon sa mansyon ulit. Perpekto, bulong ni Maya. Ito na ang kanilang entablado. Manang, kaya niyo po ba akong ipasok sa loob ng party? Kumunot ang noo ni Manang Lydia. Paano? Kilala ka ng lahat doon. Hindi po bilang si Maya, bilang isang waitress. Isang server. Kahit ano. Basta makapasok lang ako sa loob, malapit sa entablado at sa mga projectors. Nag-isip ng malalim si Manang Lydia. Ang kanyang isip ay tumatakbo. Kinakalkula ang mga koneksyon niya sa loob ng 30 taon ng serbisyo. May mga utang na loob sa kanya ang halos lahat ng suppliers ng pamilya De Villa. Isang maliit na nangiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ang catering company na kinuha nila, ang head waiter doon ay inaanak ko sa binyag. Malaki ang utang na loob sa akin ng pamilya niya. Isang bagong pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Maya. Isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Manang, gagana po kaya ito? Nanginginig na tanong ni Maya. Tiningnan siya ni Manang Lydia nang diretso sa mata, ang hawak sa kamay niya ay humigpit. Para sa katarungan, Hija, gagawin nating posible ang imposible. Makalipas ang ilang araw, habang pansamantalang nakatira si Maya sa apartment ni Manang Lydia, tumunog ang telepono ng matanda. Kinausap nito ang nasa kabilang linya ng pabulong. Pagkababa ng telepono, humarap ito kay Maya. Maya, nakausap ko na ang inaanak ko. Nakangiting sabi ni Manang Lydia. Ang engagement party ay sa Lunes ng gabi. May isang staff silang biglang nagka-dengue at hindi makakapasok. Pumayag na ang agency na ikaw ang ipapalit. Susuotin mo ang uniforme nila. Magkakaroon ka ng access sa buong venue. Napatayo si Maya. Ang puso ay kumakabog sa pinaghalong takot at determinasyon. Hawak niya ang USB sa kanyang palad. Hawak niya ang katotohanan. At sa Lunes, ipagsisigawan niya ito sa buong mundo. Nagpapanggap siyang isang anino. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Maya sa kanyang sarili habang bitbit ang isang tray ng mga baso ng champagne. Nakasuot siya ng itim na uniforme ng catering staff. Ang buhok ay mahigpit na nakatali sa isang bun. At ang mukha ay sadyang nakayuko para hindi makilala. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng De Villa Mansion ay isang pakikipaglaban sa nanginginig niyang mga tuhod. Ang hardin ay mas maganda pa kaysa noong kaarawan ni Sofia. Ang tema ay puti at ginto. Ang mga bisita ay mukhang mas elegante, mas makapangyarihan.
At sa gitna ng lahat, sa entablado, nakatayo si Rafael at Isabela, ang perpektong magkasintahan. Maya, bulong ng isang lalaki sa tabi niya. Ito ang inaanak ni Manang Lydia, ang head waiter. Yung control room para sa AV system, nasa likod lang ng entablado, sa kaliwa. May isang technician lang doon. Sinabihan ko na siya na baka may kailangan kang i-adjust sa ilaw. 10 minuto mula ngayon, magsisimula ang speech ni Sir Rafael. Yun na ang tiempo mo. Tumango lang si Maya, hindi makapagsalita. Hinawakan niya ang bulsa ng kanyang apron kung saan nakatago ang USB. Ang maliit na bagay na yon ay parang mas mabigat pa sa 1 toneladang bakal. Nakangiti si Rafael, pero ang panga niya ay nangangalay na. Nakikipagkamay siya, tumatango sa mga papuri, pero ang isip niya ay lumilipad. Mula nang paalisin niya si Maya, ang mansyon ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Isang malamig na musoleo. Ang mga anak niya, tumingin siya sa mesang nakalaan para sa pamilya. Nakaupo doon si Sofia at Andres, suot ang kanilang magagarang damit. Pero ang mga mata ay walang buhay. Hindi na sila tumatawa, hindi na sila naglalaro. Gabi-gabi, naririnig niya ang paghikbi ni Sofia mula sa kwarto nito. Tinatawag ang pangalan ni Yaya Maya. Pinoprotektahan ko lang kayo, gusto niyang sabihin sa kanila. Pero sa tuwing nakikita niya ang takot sa mga mata nila, kapag lumalapit si Isabela, alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili niya. Darling, it's time. Bulong ni Isabela, kumapit sa braso niya. Dinala siya nito sa entablado. Kinuha ni Isabela ang mikropono. Ang ganda niya ngayong gabi, parang isang reyna. Ang boses niya ay puno ng pagmamahal habang nagpapasalamat sa mga bisita at nagpapahayag ng kanyang pag-ibig para kay Rafael. Sa wakas, sabi ni Isabela, matapos ang mahabang paghihintay, magiging isa na kaming pamilya. Pumalakpak ang mga tao. Ngumiti si Rafael, isang nangiting guwang. Pagkatapos ay siya na ang nagsalita. Sinabi niya ang mga tamang salita, ang mga inaasahang linya. Ngunit habang nagsasalita siya, ang mga mata niya ay napadako sa isang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado kung saan ipinapakita ang kanilang mga happy photos, mga litratong kuha sa mga mamahaling bakasyon. Ngunit ang mga ngiti ay pawang peke. Biglang pumalya ang screen. Nag-flicker ito. Narinig ni Rafael ang bulungan. Technical difficulties. Titingnan na sana niya ang technician nang biglang magbago ang imahe sa screen. Hindi na ito litrato nila ni Isabela. Isang mukha ang lumitaw. Isang mukha na kilalang kilala niya. Ngunit matagal nang hindi nakikita. Isang mukha na laging laman ng kanyang mga panaginip. Si Clarissa. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng ingay sa hardin ay naglaho. Tanging ang pagtibok ng sarili niyang puso ang naririnig ni Rafael. At nagsalita si Clarissa mula sa screen. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit malinaw. Tila bumabangon mula sa hukay. Raf, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin wala na ako. At kung wala na ako, natatakot ako na ang babaeng katabi mo ngayon ay si Isabela. Napasinghap ang mga bisita. Tumingin si Rafael kay Isabela. Ang babae ay namumutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Nasa loob si Maya ng control room. Ang technician ay pansamantalang pinalabas ng inaanak ni Manang Lydia. Siya na lang ang natira. Nanginig ang kamay niya habang pinipindot ang play sa laptop na konektado sa malaking screen. Hawak niya ang hininga niya. Ang mga mata ay nakatutok sa monitor na nagpapakita ng reaksyon ng mga tao sa labas. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Rafael, ang takot sa mukha ni Isabela. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Maya ng hindi takot, kundi kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng katotohanan. Ang boses ni Clarissa ay nagpatuloy. Umaalingaw-ngaw sa buong hardin. Nag-imbestiga ako, Raf. Ang pagkalugi ng pamilya Gonzales. Sinisisi nila ang tatay mo. Narinig ko si Isabela na kausap ang kapatid niya.
Nandito siya para bawiin ang lahat. Sinabi niya na wawasakin niya tayo mula sa loob. It's a lie. That's fake. Sigaw ni Isabela, sinusubukang agawin ang mikropono. Sinong gumawa nito? Security! Patayin niyo yan! Pero walang gumalaw. Maging ang mga gwardya ay natigilan, nakatingin sa screen. Biglang nagbago ang nasa screen. Lumabas ang mga screenshots ng diary ni Clarissa. Ang mga salita ay malinaw na mababasa. March 03, may nangyari sa brakes ng kotse ko. Sabi ng mekaniko, aksidente lang daw. Pero nakita ko si Isabela sa parking lot. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Rafael. Ang aksidente. Ang lahat ay bumabalik sa kanya. Ang mga maliliit na bagay na hindi niya pinansin. Ang mga babala ni Clarissa na tinawanan lang niya. Kasalanan ko to. Bulong ni Rafael sa sarili, na puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Raf, don't listen to that. It's absurd. It's a trick. Pagmamakaawa ni Isabela, hinahawakan ang braso niya, pero ang mga kamay nito ay nanlalamig. Ngunit hindi na nakikinig si Rafael. Ang huling ipinakita sa screen ay hindi na galing sa nakaraan. Ito ay isang CCTV footage mula sa staff room noong gabi ng birthday party ni Sofia. Malinaw sa video, pumasok si Isabela sa kwarto, lumingon-lingon, at nang makitang walang tao, mabilis niyang kinuha ang kwintas at ang pera mula sa kanyang sariling clutch bag at maingat na isinilid sa lumang backpack ni Maya. Iyon na ang huling patak. Tumigil ang video. Ang mukha ni Clarissa ang muling lumitaw. Tila nakatingin ng diretso kay Isabela. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ng isang bata, si Sofia. You're a monster! Nanginginig na sabi ni Rafael, tinitingnan si Isabela na parang ngayon lang niya ito nakita. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. No, Rafael, that's not true. I love you! Sigaw ni Isabela, ang kanyang perpektong ayos ay nagusot na. Ang kanyang mukha ay nabalot ng desperasyon. Gawa-gawa lang yan. Pakana yan ng yaya na yon. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Sa pagkakarinig ng salitang yaya, tila may isang bumbilyang umilaw sa isip ni Rafael. Maya, siya ang nagsabi na may ebidensya siya. Siya ang pilit na pinatatahimik. Saan siya? Lumingalinga si Rafael. Ang kanyang mga mata ay hinahanap ang isang muka sa gitna ng dagat ng mga estranghero. At sa wakas, nakita niya. Sa gilid ng entablado, malapit sa control room, may isang waitress na dahan-dahang naglalakad papalabas. Nakayuko ito, ngunit alam ni Rafael. Kilala niya ang tindig na yon. Kilala niya ang bigat ng dinadala sa mga balikat na yon. Maya, isang bulong lang iyon, pero tila narinig ng buong mundo. Huminto si Maya sa paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon. Nang magtama ang kanilang mga mata, sa gitna ng gulat ng mga bisita, ng pagwawala ni Isabela, at ng pagdating ng mga security na ngayon ay papalapit na kay Isabela. 1,000 emosyon ang dumaan sa pagitan nila. Sa mga mata ni Maya, nakita ni Rafael ang sakit, ang pagod, ang tapang, at ang pagmamahal na hindi kailanman nagbago para sa kanyang mga anak. Sa mga mata ni Rafael, nakita ni Maya ang pagkagulat, ang sakit ng katotohanan, at ang isang damdamin na mas malalim pa sa pagsisisi, ang simula ng pagtubos. Maya, ulit ni Rafael, mas malakas na ngayon, pero umiling lang si Maya, isang maliit, malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago siya tuluyang tumalikod at naglakad palayo, nilamon ng dilim. Hinuli na ng mga gwardiya si Isabela na walang tigil sa pagsigaw at pagmura. Ang perpektong gabi ay naging isang bangungot. Ang engagement party ay naging gabi ng paghuhukom. Nakatayo lang si Rafael sa entablado, mag-isa. Nawala sa kanya ang babaeng minahal niya. Muntik nang mawala sa kanya ang mga anak niya. At ngayon,
Nawala na naman sa kanya ang babaeng nagligtas sa kanila. Ang mga sumunod na araw, matapos ang iskandalosong engagement party, ay naging isang malaking bagyo sa buhay ni Rafael de Villa. Ang pangalan ni Isabela Gonzalez ay laman ng bawat balita. Ang kanyang madilim na nakaraan, ang koneksyon sa pagkamatay ni Clarissa, at ang kanyang masalimuot na plano ng paghihiganti. Nahaharap siya sa maraming kaso, at ang pamilyang De Villa sa tulong ng mga ebidensyang galing sa tablet ay sinigurong mananagot siya sa batas. Pero para kay Rafael ang ingay ng media ay walang-wala kumpara sa nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang mansyon. Isang hapon, nakita niya ang kanyang mga anak sa playroom. Hindi sila naglalaro. Si Sofia ay nakaupo sa isang sulok, yakap-yakap ang isang lumang manika. Si Andres naman ay nakatayo sa tapat ng bintana, nakatingin sa hardin na parang may hinihintay. Nilapitan ni Rafael ang mga anak. Sa unang pagkakataon, hindi siya umupo sa mamahaling upuan. Umupo siya sa sahig, sa kapantay nila. Sofia! Andres! Mahinang tawag niya. Tumingin lang sila sa kanya, ang mga mata ay blanko. Namimiss niyo ba si Yaya Maya? Tanong niya. Sa pagkarinig ng pangalan, biglang nagkaroon ng buhay ang mga mata ni Sofia. Tumulo ang luha nito. You sent her away, Daddy. You were mean to her. She was good. Bawat salita ng kanyang anak ay parang isang kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Dahil totoo, naging malupit siya. Naging bulag siya. I know, anak. Garalgal na sabi ni Rafael. Daddy made a big mistake. A very, very big mistake. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita nila siyang mahina. Hinayaan niyang makita nila ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Kinabukasan, may ginawa si Rafael na matagal na niyang dapat ginawa. Kinausap niya si Manang Lydia. Tinanong niya kung saan matatagpuan si Maya. Noong unay nagatubili ang matanda. Ngunit nang makita nito ang sinseridad sa mga mata ni Rafael, ibinigay nito ang address ng inuupahang apartment. Bago umalis, dumaan si Rafael sa isang flower shop. Ano pong sa inyo, sir? Tanong ng tindera. Bigyan mo ako ng pinakamagandang puting daisy na meron ka. Sagot ni Rafael. Naalala niya ang kwento ni Sofia noon. Yaya Maya said white daisies are like little sunshines on the ground. Dala ang isang malaking bouquet. Nagpunta si Rafael sa isang simpleng apartment building sa labas ng Forbes Park. Kasama niya sina Sofia at Andres. Kinakabahan siya. Paano kung ayaw na siyang makita ni Maya? Paano kung huli na ang lahat? Kumatok siya sa pinto ng Unit 4B. Nang bumukas ito, bumungad sa kanya si Maya. Simple lang ang suot nito, isang lumang t-shirt at pantalon, pero para kay Rafael, siya pa rin ang liwanag na matagal niyang hinahanap. Gulat na gulat si Maya nang makita sila. Ang mga mata niya ay agad na napuno ng luha nang makita ang dalawang bata sa likod ni Rafael. Si Rafael, Sofia, Andres. Bago pa man makapagsalita si Maya, lumuhod si Rafael sa harap niya, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong humihingi ng tawad. Maya, simula niya, ang boses ay basag. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi, naging bulag ako, naging duwag ako, at pinili kong maniwala sa kasinungalingan dahil mas madali. Inabot niya ang mga bulaklak. Hindi ako naparito para hilingin kang bumalik bilang yaya. Alam kong hindi mo na kailanman deserve ang posisyong yon. Naparito ako para hilingin sa'yo na sana bigyan mo kami ng pagkakataon. Isang pagkakataon para maging isang pamilya. Tumingin siya sa mga mata ni Maya na puno ng luha. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Alam kong malaki ang kasalanan ko, pero sana hayaan mong ipakita ko sa'yo sa bawat araw na nagbago na ako, na kami, kailangan ka namin. Ako, kailangan kita. Hindi na napigilan ni na Sofia at Andres ang sarili. Yaya Maya! Tumakbo ang dalawang bata at niyakap ng mahigpit si Maya.
Napaluhod si Maya sa sahig at niyakap sila pabalik. Humahagulgol sa saya at lungkot. "Namiss ka namin, Yaya. Don't leave us again." Iyak ni Sofia. Hinaplos ni Maya ang buhok ng mga bata. Tumingin siya kay Rafael na nakaluhod pa rin. Ang muka ay basang-basa rin ng luha. Sa yakap ng mga bata, sa mga matang puno ng pagsisisi ni Rafael, naramdaman ni Maya na ang lahat ng sakit ay unti-unting naghihilom. Makalipas ang ilang buwan, isang maaraw na hapon sa isang parke, itinutulak ni Rafael si Andres sa duyan. Ang tawa ng bata ay umaalingaw-ngaw sa hangin, malaya at masaya. Sa isang bench sa di kalayuan, inaayusan ni Maya ang buhok ni Sofia. Tinuturuan itong gumawa ng tirintas gamit ang mga bulaklak. Wala na ang mansyon. Ipinagbili ito ni Rafael. Lumipat sila sa isang mas maliit, mas komportableng bahay. Isang tahanan, hindi isang palasyo. Hindi na si Maya ang kanilang yaya. Siya ang partner ni Rafael, ang ilaw ng kanilang tahanan. Lumapit si Rafael at umupo sa tabi ni Maya. Pinanood nila ang kanilang mga anak na naghahabulan sa damon. "Masaya sila," bulong ni Rafael. "Masaya tayo." Pagtatama ni Maya, nakangiti. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Maya. Ang kamay na minsang nag-alaga sa kanyang mga anak. Ang kamay na nagligtas sa kanilang lahat. Mahigpit, puno ng pangako. Ginantihan ito ni Maya ng isang mahigpit na pisil. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, naramdaman ni Rafael na sa wakas, nakauwi na siya. Sa huli, ipinapaalala sa atin ng kwento ni Maya Cruz na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa tapang na ipagtanggol ang mga inosente kahit kapalit ang sariling kaligtasan. Ang kasamaan na itinago sa likod ng mga mamahaling damit at magagarang banmungiti ay hindi kailanman magtatagumpay laban sa katotohanang pinangangalagaan ng isang pusong tapat. Dumating ang hustisya sa tamang oras. Ang mga gumawa ng masama ay nahubaran ng maskara at ang mga nagmahal nang walang hinihinging kapalit ay ginantimpalaan. Higit sa lahat, ipinakita ng kwentong ito na ang isang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa dugo o ari-arian, kundi sa pag-aaruga, sakripisyo at walang kondisyong pagmamahal. Si Maya ay hindi lang naging yaya, kundi naging sandigan at tahanan ng dalawang batang sugatan ng puso. Ngayon, mga minamahal naming tagapakinig, nais naming itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Maya, hanggang saan kayo lalaban para sa mga batang wala ng ibang masasandalan? Naniniwala ba kayo na ang kabutihan ay laging may kapalit na liwanag? Kumusta po kayo ngayon? Sana'y ligtas at payapa ang inyong puso. Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Narito kami, tunay na nagmamalasakit at handang makinig sa inyong mga kwento.